flood control project na hindi substandard. Yan ang panaghoy ng mga taga-Kalumpit, Bulacan dahil sa problemang baha na matagal na nilang iniinda. Pati mga evacuation center, kailangan pang bangkain para maabot. Kamustahin natin ang kanilang sitwasyon sa pagtutok live ni Rafi Tima. Rafi? Mel, kung meron mang bahagi na ng buhay, ang baha ay mga taga rito na siguro sa may Sulaw, Kalumpit, Bulacan ang mga ito. Mula pa nang pumutok ang Mount Pinatubo noong 1991 ay kalbaryo na nila ang baha at taon-taon daw ay lalo pa itong lumalala. Kita sa drone video na ito ang dalawang kulay ng tubig dito sa barangay May Sulaw. Ang tubig sa isang bahagi ng barangay, itim na dahil sa tagal na hindi bumababa ang baha. Ang isang bahagi naman, kulay tsokolate dahil sa bahang galing sa umapaw na ilog. Ayon sa kapitan ng barangay, sa tagal na nilang binabaha, ngayong taon, ang isa sa pinakamalala. Sa mga pagbahang mga nakalipas, ito yung grabe talagang halos kulang isang taon na kami nakalublob sa baha. May trauma yung mga tao rito? Trauma po. May mga plano naman daw na engineering intervention tulad ng panibagong dike at pagpapataas sa mga riprap para hindi umapaw ang Pampanga River. Kung matuloy man, may isa lang daw silang kahilingan. Gawin na siguro yun talagang dapat, yung hindi na yung sinasabing substandard o ano pa man yun, basta ilagay na nila sa standard talaga. Kasi kawawa naman kaming lalo tigit yung mga walang itaas na kung saan nakikitira-tira na lang sa mga kamag-anak. Si Nanay Filipina, aakalain mong nasa isang resort. Ang view kasi mula sa bahay ng anak kung saan siya lumikas, mistulang dagat sa lawak ng baha. Pero dahil pinataas ang bahay, mistulan na itong isla dahil napapaligiran ito ng tubig. Pero kahit mahirap ang sitwasyon at nagluluksa pa sa pagpano ng asawa noong nakarang taon, iba ang kanyang pananaw. Ang naiisip ko lang, ay magpasalamat ako sa Panginoon dahil nakalitaw pa kami. May tubig man, meron pang nakalitaw na napupuntahan, di ba? Pero ang mga lumikas sa evacuation center ng barangay, ligtas nga pero hindi naman makalabas. Kailangan na kasi magbangka para marating ang evacuation center. Ito ngayon ang pangunahing mode of transportation dito sa may barangay May Sulaw, bangka. Pero itong mga bangkero ay hindi lang basta-basta dahil kailangan sanay din sila dahil may current itong bahang ito dahil galing yung tubig dito sa may ilog. Dahil kung hindi magaling itong mga bangkero ay pwede pang magkaroon ng disgrasya kapag lumakas itong agos ng tubig. Inabutan namin dito si Nanay Milagros. Hirap na siyang makakita at makarinig matapos maaksidente. Bunsod na rin ang hindi mawawala-walang baha sa kanilang lugar. Umpisa po ito, nahulog po ako sa hagdan. Tumama ang ulo ko sa kaya naapektuhan po yung mata ko at saka ulo. Tapos, tumanga pa ako. Ang kasama niya sa evacuation center na si Glidel, agad din daw lumikas, alang-alang sa mga maliliit pang anak. Yung baka pumalunod yung mga bata, yung di po namin makita. Ayon sa Bulacan MDRRMO, 11 munisipalidad sa probinsya ang lubog pa rin sa baha. 8,000 evacuees pa rin ang nasa 87 evacuation centers. May isang 17 taong gulang na dalagita naman ang namatay. Hindi kalawin mo na rito matapos sa mga kuryente. Nadulas daw kasi siya at napakapit sa isang live wire at napati dito at nahulog siya sa tubig at doon nga siya na kuryente. Kanina ay nag-ikot yung kapitan ng barangay dito para i-inspect yung mga mabababang kontador at yung mga wire na pwedeng makadisgrasya. Yan ang latest mula dito sa Kalumpit, Bulacan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. May bagong kachikahan in town. Magsasama sina Ashley Rivera, Baus Rufo at si DJ Jaiho sa pinakabagong GTV talk show na Kalurks. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Kung mahilig ka sa mga trending na issue, pinag-uusapang balita at showbiz happenings, sagot ka na ng newest GTV talk show na Kalurks, ang bagong tambayan ng mga certified marites at lurkers tuwing linggo. At ang bago nating mga kachismisan, si OG Viral Queen, Ashley Rivera, showbiz insider, host and radio personality, DJ Jaiho,
at si UH hostmate and the People Have Spoken celebrity Peep and unfiltered podcaster Baus Rufo. Ang Ka-Lurks magiging bagong Sunday, chikahan, chismisan. Pag-uusapan natin lahat ng mga nag-trend sa social media, sa politics, sa lahat ng pwede nating, sa showbiz happenings of course. Si Kapusong Baus, excited na pero may halong kaba dahil live ang show. Hihimayin po natin ang mga naging kwento of the past week, 'di ba? So kami ay magbibigay ng iba't ibang anggulo, dimension, nuance. 'Di ba? Abangan niyo po 'yan. At ang pinaka nakakauga sa lahat, live siya. So kailangan alam ko ang sasabihin ko. Ang first time na pagsasama ng tatlo, it's giving, fresh chemistry and high energy. Nakakatuwa kasi syempre different perspective ng bawat isa sa amin at different personalities din. So I'm super duper excited dahil for sure tayong lahat ng mga marites, mga lurkers out there. Mayroon din ditong mga blind item na hindi lang nakasentro sa showbiz. I'm sure excited sila sa mga pa-blind items namin. Nako, yan na nga ba? Excited sila. Hindi lang itong mga artista ha, lahat ng mga sikat na personalidad sa mundo ng social media, even politics, kayang-kaya na ni Baus yan. Ang mga bagay na talagang napaisip tayo, natawa tayo, medyo nagalit tayo. Yan po ang aming uusisain tuwing linggo. Uusisain. Wow, walang safe dito. Diba? Sa Ka-Lurks, lahat kayo pwede maging suspect. Suspect. Mali! Makika-lurker na sa Ka-Lurks simula September 13 sa GTV. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. Mga kapuso, dahil peligroso na, nakiusap ang ilang residente sa Unisan, Quezon na ipaputol ang mga nagkabali-baling puno ng buli. Pero ang barangay at ang lokal na pamahalaan sa lugar, nagtuturuan. Pina-aksyonan niya sa inyong Kapuso Action Man. Inireklamo ang mga puno ng buli o palm trees sa bahaging ito ng barangay Balanakan sa Unisan, Quezon. Patay na kaya naging marupok ang ilang puno dahilan para magkabali-bali ito. Yung 2 puno, yung pinakadulo, gumano na po. Natatakot na kami na bumagsak siya anytime. Once na natumba yun, talagang doon sa pwestong yun sa kalsada matutumba. Pangamba ng ilang residente. Yung kawad ng kuryente na papunta sa bahay namin mula doon sa kalsada ay talagang tatamaan niya. May karanasan na kami na 3 malalaking puno na natumba na doon din sa pwestong iyon. Itong mga ganitong problema, makakapinsala kasi ito ng buhay, makakapinsala ng mga kung ano man, eh, dapat hindi na patagalin. Dapat action kaagad. Isinangguni na nila ito sa may-ari ng compound na nagbigay naman ng pahintulot maputol ang mga delikadong puno. Kaya mula Abril, nanghingi na sila ng tulong sa barangay. Ang kapitan ay ang sabi, wala daw pondo. Dapat sila yung magpaputol pero wala daw silang pondo. So, bumalik ngayon uli doon sa Menro na naman. Maging sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng Unisan. Binalik kami kay kapitan. Dahil si kapitan daw po talaga. Nawalan po ako ng pag-asa doon. Sabi ko sa asawa ko, parang hindi tayo matutulungan nito. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Menro ng Unisan, Quezon. Maliwanag nila, na-inspeksyonahan ng kanilang tauhan ang lugar noong July 7. Dahil delikado na, itinakda na raw nilang putulin ang mga puno pero ito'y makaraang maproseso ang permit para maputol ito. Nitong July 25, katuwang ang barangay, tuluyan ang naputol ang mga inireklamong puno. Mayroon naman pala silang magagawa. Bakit kailangan pa akong pahirapan? Masaya po ako kasi talagang malaki pong kabawasan yon. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man.
Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nabulabog kahapon ang mga residente ng Bogo City sa Cebu nang sa kanilang barangay may biglang sumulpot na sinkhole. Madaling araw nitong Huwebes, isang malakas na kalabog ang bumulabog sa mga residente ng Sitio Libog sa Bogo City sa Cebu. At nang sadyain nila ang bakanteng lote kung saan ang galing ang tunog, nagulat sila sa kanilang nadatnan. Ang lupa kasi roon, gumuho. Naging sinkhole. Kinakilabutan sir. Hanggang ngayon sir, naglalagan pagkiri yung mga lupa dito. Ang sinkhole, nasa 15 meters daw ang lapad. Habang ang lalim naman ito, hindi pa raw nila nasusukat. Pero sa laki at lapad nito, may mga nahulog pa raw sa loob ng mga puno ng nyug. Hindi ko akalain na gano'n na pala kalalim yung sinkhole tapos yung lupa patuloy pa rin nahuhulog. Parang nag-aftershock. Dahil posible pa raw gumuho ang palibot ng sinkhole, pinagbawalan ng mga residente na lapitan ito. May mga tanod din naman nagbabantay na bawal pumasok. Wala naman po nasaktan sir. Saka safe naman po dito. Binabantayan din ng mga kabahayan sa palibot ng 10-meter danger zone. Una po talaga na natin yung safety ng mga tao. Ini-obserbaran po namin talaga yun kasi patuloy pa rin yung paghagsa ng lupa. Kaya kung lalaki pa po talaga yun, ilikas po natin sila doon. Patuloy ngayon ang ginagawang pagsusuri ng mga otoridad para matukoy ang rason kung bakit lumambot at gumuho ang lupa sa sitio. Magsumite kami ng report para sa MGB kasi para mapuntahan nila dito para ma-assess na MGB. Sa ngayon po, under investigation po. Nakakagulat ang mga balita na bigla-bigla na lang sumusulpot ang mga sinkhole. Pero alam niyo ba na hindi lahat ng sinkhole biglang nabubuo? Ang ilan kasi, unti-unti mo nang lumalaki sa ilalim ng lupa bago tuluyang bumagsak ang ibabaw. At ang isa sa pangunahing dahilan kung bakit nabubuo ang mga sinkhole, ang tubig sa ilalim ng lupa. Kapag natutunaw kasi ng tubig ang mga bato, gaya ng limestone, maaaring magkaroon ng malaking puwang sa ilalim na nagiging rason sa pagguho. Bukod sa natural na pagguho, may mga sinkhole din na bunsod naman ng human activities. Maaaring magdulot ng sinkhole ng mga sirang tubo, drainage problem, pagmimina, pati na sobrang pagkuha ng groundwater. Pero mapanatural man o man-made ang isang sinkhole. Ano man dapat gawin sakaling mamataan ito? Kuya Kim, ano na? Kung may sinkhole, wag na wag tong lalapitan. Wag ding subukang pasukin ang butas. Punta agad sa isang ligtas na lugar at panatilihin ang safe distance mula sa gumuhong lupa. Maaari pa kasing lumawak o magkaroon ng panibagong pagguho. Kung nasa loob naman ng sasakyan, huwag piliting dumaan sa mga lugar na may sinkhole. Humanap na agad na mas ligtas na ruta at syempre, i-report na ito agad sa kinaukulan para sila ang mag-assess nito. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Sinusulit ng mga umakyat sa City of Pines ang magandang panahon ngayong long weekend. Bukas na ang lahat ng tourist site doon pero sa mga aakyat pa lang, may mga kalsadang hindi pa rin madaraanan. Mula po sa Baguio, nakatutok live si EJ Gomez. EJ! Vicky, nag-inspeksyon ng DPWH sa iba pang insidente ng landslide sa ilang lugar sa Benguet ngayong araw. Pinabibilis ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga nasirang infrastruktura. Di naman alintana ng mga bakasyonista ang traffic at pag-uulan dito sa City of Pines. Wala raw yan sa goal nila na ma-feel ang malamig na Baguio weather ngayong long weekend. Ngayong hindi na tuloy-tuloy ang malakas na ulan, mas tanaw na ang bakas ng pinsalang dulot ng mga nagdaang bagyo at habagat sa ilang bahagi ng Benguet. Sa La Trinidad, gumuho ang lupa ng kalsadang ito sa barangay Beckel. Nasira at hindi madaanan ng mga motorista ang kalsadang nagdurugtong sa Benguet at Nueva Vizcaya. Binisita ito ni DPWH Secretary Vince Dizon kaninang umaga, kasama si Benguet Governor Dr. Melchor Daguines de Clas at Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Hindi raw matibay ang slope protection at ordinaryong riprap lang ang inilagay sa kalsada ayon sa kalihim. Dati yung slope protection ito, talagang bato-bato lang. So ngayon talagang gagamit na tayo ng talagang matibay na slope protection. Double crib wall, talagang matibay na to.
aabutin daw ng 10 buwan bago maayos at muling madaanan ang nasirang kalsada. As of now, ang running total ng damage and kailangan i-repair is already above 3 billion pesos. Ngayong sumisilip na ang araw sa City of Pines, sinusulit ng mga bakasyonista ang pamamasyal. Perfect daw ang ganitong weather na kahit may araw ay talagang malamig pa rin ang hangin. Ang magkasintahang sina Benedictine at Pearl bumiyahe pa mula Taguig at Cavite. Special daw ang pagbisita nila sa Baguio ngayong long weekend. Dito po yung place na sinagot niyo po ako. So actually mag-anniversary po kami this Sunday. So ayun po, kaya hanggang Sunday po kami. Celebrate po kami ng first anniversary po namin. Alauna ng hapon dito sa Burnham Park, ganito ang weather, wala namang pag-uulan. Kaya naman ang mga nagbabike, bata man o matanda, enjoy na enjoy. Ang mga bike kasi, may payong naman, pananggas sa ulan. Si Kyla at kanyang mga kaibigan lumipad pa raw mula Davao. Nakaka-excite siya kasi first time namin dito and maganda siya na experience. Kaya po kami nagbagyo kasi mainit po sa Davao ngayon. So gusto namin ng malamig na hangin. Sa Wright Park naman, perfect ang walking at jogging. Pwede rin isama ang inyong fur babies. Actually, galing pa po kami Tagaytay. Tumawid kami ng Baguio. Marami po ditong view na hindi pa namin actually napupuntahan. Kasi malamig dito. Mainit kasi sa Iloilo eh. Dream destination ko din tong Baguio eh. Para sa marami, di raw buo ang Baguio experience kung hindi ka magna-night market. Dahil bukod sa maraming pagpipilian, swak sa budget dahil mura ang mga items. Naka 1,000 ako, pero ang dami ko na siyang nabili. Meron ng shorts, may mga jacket pa, mga original, mga branded siya. Lahat ng ating mga tourist sites, tourist attractions, lahat ng parks natin ay bukas na. Nag-start na mapuno yung ating mga hotels, no? Because of this group check-ins or bookings. There's a unique charm with the rain and the fog here in Baguio City. Vicky, nandito ako ngayon sa kahabaan nitong Session Road at nakikita natin ito, traffic na sa kalsadang ito. Nandito kasi yung karamihan ng mga establishment, halo-halong kainan, bilihan at maraming bakasyonista dito dahil katabi lang nito yung Harrison Road. Maya-maya 8:30 around 9 p.m. bukas na sa mga turista at iba pang mga dayo yung night market. At ang temperatura dito sa Baguio City naglalaro sa 18 to 19 degrees Celsius kaya naman malamig talaga. At yan ang latest mula rito sa City of Pines. Vicky? Maraming salamat sa iyo, EJ Gomez. Hindi na bago sa Asian Games, SEA Games, maging sa Olympic Games, ang sport na target shooting. Pero alam niyo bang ang moving counterpart nito na practical shooting ay kakadebu lang sa Southeast Asian Games noong isang taon? At buwan naman ang ating pambato na nakasungkit ng gintong medalya dyan. Kilalanin siya sa pagtutok ni Martini Javier na palaging in the game. Accuracy, speed, at power. Yan ang susi sa practical shooting. Nakaka-debut lang sa 2025 Southeast Asian Games. Ang ating pambatong nakasungkit ng ginto sa larangang yan, ang 34 anyos na si Genesis Pible. Sobrang happy, syempre, at napakita natin sa ibang bansa na kayang-kaya ng Pinoy pagdating sa practical shooting. Ang tanong, ano nga ba ang pagkakaiba ng practical shooting sa target shooting? Na matagal ng tampok sa Asian at Southeast Asian Games, maging sa Olympic Games. Practical shooting kasi is a dynamic sports wherein we use our firearm to execute a certain stage. Yun, so may course of fire dyan. Ang padre de pamilya ni Jen ang naka-impluwensya para pumasok siya sa mundo ng practical shooting. Yung dad ko talaga, sobrang idol ko siya. Nung bata pa lang kami sa bahay, lagi ko siya nakikita nagtitraining. Tapos nakita ko na parang may potential ako dito. Naging breakthrough ni Jen sa sport ang pagkasa sa 2019 International Practical Shooting Confederation Australia Handgun Championships, kung saan nagkampiyon siya sa team at individual events. Yung training ko before 2019, medyo talagang
may focus yan. So may goal talaga kasi ako dyan. Gusto ko talagang manalo. Nasundan pa yan ang pagkapanalo ng world title sa 2022 IPSC World Shoot Competition. First day, second day, wala ako nilaro na maganda. And then third day, ayan na. Third day, fourth day, fifth day, umarangkada na ako. Para sa akin talaga tong world title na to. Ang kanyang puspusang ensayo. Nagbunga, makaraang makaginto sa 2024 Southeast Asian Shooting Association IPSC Handgun Championships. Kasi experience, exposure, para pagdating talaga nung big match ko, yung big laban ko, hindi na ako mangangapa. Siyempre pa, in the game tayong kumasa sa practical shooting. Kuha, twist, and mount. Very good. Relax ka lang. Relax, yan. Yes, angat mo yung barrel, and then lean forward. Yan, very good. Kita mo yung red? Sige, kung saan yung red, dun mo lang kakalabitin, dahan-dahan, ipupull mo yung trigger. Sige, pull. Pag lilipat ka from one place to another, finger out ka lang. Tapos aim ka uli. Okay, ganun lang. Susubok tayo ng isang round ng practical shooting. Tignan natin kung ubra tayo dito sa field. Naturuan na tayo ni Jen kanina nung mga necessities, mga safety protocol dito. Pakiramdam ko, kaya na natin. Sige, pasok mo. Click. Kailangan mag-click ha. Isa pa. Yun. Hip position. Say hip. Okay, Mark. Are you ready? Stand by. Go! Nice one! Nakilala natin ang ating SEA Games gold medalist pagdating sa practical shooting. At nakasubok pa tayo ng isang round. Napaka-exciting at exhilarating nitong sport na to. So, this has been Martin Javier. Genesis Pible. Keeping you in the game! Talaga namang birthdays are always best celebrated with family and loved ones. One for the books and travel abroad ng Dante Squad dahil nakabonding ni Marin Rivera at Dingdong Dantes ang kanilang dalawang anak. Ang kanilang ganap sa LA, ichichika ni Nelson Canlas. Sinulit ng Dante Squad ang celebration ng birth month ni Marian Rivera at Dingdong Dantes sa kanilang 2-week vacation sa Los Angeles, California. Napagbigyan daw ng dongyan ang hiling ng kanilang mga anak na sina Zia at Sixto sa mga gusto nilang puntahan sa bonding nila in the US. Finally, nagkaroon ng at least kahit papantong time yung asawa ko dahil napaka-busy talaga ni Dom. May Family Feud, may Master Cutter. Sobrang nag-enjoy sila. Hindi talaga matatawaran yung pagkakataon kapag magkakasama kaming apat at nakikita mo talaga yung dalawa na sobrang, alam mo yun, na ina-appreciate nila na nandun kaming dalawa para sa kanila. Parang sinulit namin mula dulo hanggang dulo, ganon. As in talagang... So paguran to? Oo, super enjoy talaga. As in... Hindi matatawarang saya ang nararamdaman ni Marian sa tuwing kompleto sila ng kanyang pamilya. May birthday wish pa ba siya at this point in her life? Birthday wish? Ang dami kong wish. Dati palagi ko sinasabi, okay lang kahit anong wish. Ngayon, ang dami kong wish pero siguro mas nag-focus ako sa wish ko para sa pamilya ko. Back to reality and back to work na si Yan. Pagtutuunan daw niya ng focus ngayon ang mga inaabangang projects niya for 2026. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Umakyat na po sa 50 ang bilang ng mga naka-admit sa San Lazaro Hospital dahil sa leptospirosis. Dumarami rin ang mga tinamaan ng sakit sa National Kidney and Transplant Institute na ngayon ay nasa 19 na. Nakatutok si Mariz Umali. Kinailangang sumailalim sa peritoneal dialysis ng 26 anyos na si Heartling matapos magka-leptospirosis. Hindi niya naiwasang lumusong sa baha dahil sa trabaho. Maglagnat, magsusuka, hindi ko kayang pumunta pa sa ospital pag. Ang 71-year-old na si Tatay Mario hindi lumusong sa baha pero nagka-leptospirosis pa rin. Hinala ng mga doktor, nagkaroon pa rin siya ng sakit dahil rat-infested ang kanyang tinutuluyan. Tinutulugan ko. Bago lipat kasi ko rin, marami. Bodega kasi dati Lagay ko nandun yung mga daga. Hindi naman po ako nakalusong sa bahay. Wala man ako sugat Sa mga alala ko, mayroon pala ako ingrown.
Dito sa National Kidney and Transplant Institute, nasa 19 ang leptospirosis cases, kabilang ang 3 nadagdag sa nakalipas lang na 24 oras. Mula June 1, umabot na sa 5 ang nasawi sa NKTI. Pinakahuli ang isang nadagdag as of 4 p.m. na humantong daw sa pulmonary hemorrhage. Karamihan late kasi, so dapat marirecognize din ng mga tao kung paano ba ang simptomas. Pag na-expose ka, pakiramdaman mo na sarili mo. If you feel unwell, meron kang lagnat, sumakit yung muscle, sumakit yung joints mo. Kasi malala na pag nanilaw ka na, malala na yon. Pag umihi ka ng medyo iba na ang kulay o kaya hindi ka umiihi, medyo malala na yon. Yun yung mga napupunta sa amin na severe cases na. Ang 42 anyos sa si Reynalyn kailangan ng hemodialysis matapos magka-leptospirosis. May sugat siya nang lumusong sa baha ng 1 linggo. Nilalagnat na po ako, tapos mabigat yung pakiramdam ko na parang ayaw ko nang bumangon. Bakit po hindi kayo pumunta agad sa ospital? Ang isip ko lang ng trangkaso lang, baka dahil lang sa ulan. Dito sa San Lazaro Hospital, umabot na sa 50 ang bilang na admitted cases ng leptospirosis. 24 ang nadagdag sa nakalipas na 24 oras. Alarming na sa amin ang 100% increase kasi hindi pa natin nakikita ang peak ng leptospirosis surge. Usually, ang leptospirosis may incubation period from 2 days to 30 days. 2 naitatalang nasawi dahil sa leptospirosis sa ospital. Paulit-ulit na paalala ng mga doktor, huwag na pong lumusong sa baha hanggat maaari. Sakali namang hindi maiwasan, agad na kumonsulta sa doktor o magpadala agad sa ospital kahit na simpleng sintomas lang ang maramdaman. Ang leptospirosis kasi is a bacteria na kayang lunasan ng pag-inom ng antibiotic. Ayaw namin na pumunta sila sa ospital na severe na. Ang severe leptospirosis, inaatake ang mga vital organs ng katawan. Pag mild ang leptospirosis, lagnat, pananakit ng katawan at pamumula ng mata ang karaniwang sintomas. Pag malubha na, ang mga senyales ay pagdahak ng dugo, paninilaw ng mata at pagkonti ng ihi. Pwede ring maagapan ng gamot gaya ng doxycycline na kailangang ireseta ng doktor. Mariz Umali, Nakatutok, 24 oras. Inilahad ng prosecutors ng International Criminal Court na hawak nila ang mahigit 2,000 piraso ng ebidensya na maituturing na incriminating sa paglilitis kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibig sabihin, ang mga ebidensyang yan maaaring magpatunay daw na guilty si Duterte. Kabilang yan sa halos 7,000 ebidensyang isinumite ng prosecution at itinurn over sa depensa bago ang paglilitis kay Duterte sa November 30. Kasama rin diyan ang 57 ebidensya na tinukoy naman bilang potentially exonerating. May isinama rin silang mga ebidensya tungkol sa Davao Death Squad at barangay clearance operations noong panahon ng drug war. Iniingan pa namin ng pahayag ang kampo ni Duterte tungkol dito. Naitala ang pinakamababang poverty rate sa bansa nitong 2025 ayon sa Department of Economy, Planning and Development o DepEd. Base sa datos ng Philippine Statistics Authority. Sa kauna-unahang pagkakataon, bumaba sa single digit na 9.7% ang poverty incidence sa bansa. Katumbas yan ng mahigit 6 na milyong Pilipinong naiangat mula sa kahirapan mula noong 2023 hanggang 2025. Dahil dyan, naabot ang target sa ilalim ng Philippine Development Plan ng mas maaga ng 3 taon. Pero ayon sa DepEd, dahil sa kasalukuyang kondisyon ng ekonomiya ngayong taon, posibleng bumagal ang poverty reduction sa bansa, kaya prioridad ng administrasyon na siguraduhin hindi pumalik sa kahirapan ang mga naiangat na. Ang aming panatang serbisyong totoo, tuloy-tuloy at di mapapatid anuman ang panahon. Bagyo man o habagat, handang sumuong sa baha ang mga reporters ng GMA News para tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng update sa publiko. Tila na-inspire nga ang isang netizen sa San Fernando, Pampanga. Ito ang kanyang live report. Maxine! Good morning, Pilipinas! Nandito tayo ngayon live sa Barangay Lourdes, City of San Fernando, Pampanga. Saan makikita nyo ang likod ko ay sobrang baha na. Hindi nga natin alam kung baha pa ba to o
bagong branch ng Manila Bay. Sumuong sa baha at talaga namang postura ala reporter si Maxine Manabat habang nagbibigay ng latest sa kanilang lugar at barangay. Pero Maxine, teka muna, ano pa bang ganap dyan sa lugar nyo? Yes, Mel, start na ako. Pwede naman kita, jowa, nangingi ka ng update. Yes, Mel, pauwi na ako, Mel. Baha nga ni. Mapapanood mo naman to. Ako po, si Maxine Manabat. Nag-uulat at naghihintay ng jet ski pauwi.